ituloy ho yung koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas doon sa may Czech Republic para ho yan sa kaso nitong naarestong si Zaldy Ko. May live report si Bombo Isa Cotoner. Inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga otoridad ng Czech Republic kaugnay ng pagkakaaresto kay dating Bicol Representative na si Zaldy Ko sa Prague. Ayon sa Presidente, base sa pinakahuling impormasyon, naharang si Ko sa border ng Germany matapos itong pumasok mula sa Czech Republic. Dahil umano sa kakulangan ng kaukulang dokumento, hindi siya pinayagang makapasok sa Germany at agad na ibinalik sa kustodiya ng mga otoridad ng Czech Republic kung saan siya kasalukuyang nakakulong. Dagdag pa ni Marcos, patuloy ang pagkikipag-ugnayan ng pamahalaan sa Czech authorities upang matiyak na masusunod ang tamang proseso ng batas at mapadali ang pagbabalik ni Ko sa Pilipinas. Kaugnay nito, inihayag naman ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa naging press conference ngayon lamang na masaya umano ang Pangulo sa naging pagkakahuli kay Ko. Anya, kung nababanggit na maaaring may kinalaman sa isyu ng korupsyon, kailangan na itong imbestigahan. Dagdag pa ni Castro na ang mahalagang tanong ngayon ay kung handa na bang magsabi ng totoo ang dating mambabatas kaugnay sa kanyang umano'y papel sa flood control scandal. Ito ang tugon ng tanungin kung handa ba ang Pangulo na pakinggan ang mga pahayag ni Ko, lalo na't nauna nitong idinawit ang Pangulo sa kontrobersya. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tilig ni Palace Press Officer Yusek Claire Castro. Dahil sabi nga po natin, ang utos po niya, managot ang dapat na managot. Kung isang tao po ay may warrant of arrest, fugitive, cancel ang passport, sino po ang hindi matutuwa na ang isang taong fugitive ay maibabalik sa Pilipinas para managot? Samantala, sa iba pang balita naman, tiniyak naman ng Pangulo na hindi maapektuhan ang supply ng pagkain sa bansa sa kabila yan na nagpapatuloy na krisis sa langis. Sa kanyang pagbisita sa La Trinidad Vegetable Trading Post, napag-alaman niya kasing may ilang magsasaka at trader ang napipilitang hindi muna ibaba ang kanilang mga gulay dahil sa mataas na presyo ng diesel na ginagamit sa transportasyon. Dahil dito, nagpatupad ang pamahalaan ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis. Kabilang na rito ang pagbibigay ng 10 pisong kada litro na diskwento sa diesel para sa mga apektadong sektor. Bukod pa rito, pansamantalang inalis ang ilang bayarin ng mga lokal na pamahalaan. Gayon din ang toll fees para sa mga truck na nagdadala ng agricultural products upang mababa ang gastos sa transportasyon at matiyak na tuloy-tuloy ang supply ng pagkain sa merkado. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ulat kami yung mga report na dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel ay hindi na binababa ang mga gulay na galing dito sa mountain province, dito sa mga mountainous areas. Kaya tinignan natin, hinanapan natin ng paraan. Kaya unang-una, binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee para sa mga truck na bumababa. Mula sa Bombo Malacanang, Isa? ito si Yes, Bombo Genesis. May nababanggit ba si Yusek Castro dyan kung mula kagabi hanggang kaninang umaga before pumunta si Pangulong Marcos sa may probinsya ng Benguet, na-brief na siya doon sa actual situation doon ni dating representative Ko? Kasi ang alam lamang natin is naharang siya, no, or na-corner siya sa may Czech Republic, pero other than that wala pang ibang impormasyon. Sa ngayon, Bombo Genesis, yan yung ating inaantabayanan ngayon. Pero katulad nung pagbabahagi kanina ni Yusek Claire Castro, ay kagabi siya tinawagan mismo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Mga alas 10 ng gabi ito, Bombo Genesis. At tinawagan siya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang ipaalam nga itong pagkakahuli kay Zaldy Ko. At ang latest update nga dito, yung naging development kung paano naharang mula doon sa border papunta sanang Germany, Bombo Genesis. So ngayon, yan yung ating inaantabayanan dito sa Palasyo Malacanang kung ano pa ba yung mga iba't ibang updates and lalo na yung doon sa pakikipag-coordinate din natin sa iba't ibang agency ng pamahalaan para naman dito sa pagbabalik ni dating mambabatas nga Representative Zaldy Ko, Bombo Genesis.
Sige, maraming salamat, Bombo Isa. No? Antabay din tayo sa mga hanganapan mga kabombo dyan sa may Department of Justice. Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Isa. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.